Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Good morning po, Panginoon, at sa ating mga kapatiran. Isa na namang magandang umaga, pinagpalang araw na ibinigay ng Diyos upang tayo ay mag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Muli tayong makarinig sa Kanya. Tunay na mahalaga ang salita ng Diyos pagkat ito ay pagkain ng ating puso at ang ating kaluluwa. Ngunit bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Yes, good morning Jesus at good morning mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sapagkat muli ang iyong pagmamahal ay muling babalutin kami upang ang aming katawang lupa ay mamutawi lamang ang mga salitang na nagbibigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Ang wisdom ng aming Panginoong Hesukristo ay nagmumula sa mga banal na salita. Kaya ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami na ang banal na Espiritu ay muling mangungusap upang ang kapangyarihan ng banal na salita ay magbigay rema sa lahat ng makaririnig.
Lord, muli, pagpalain mo po ang araw na ito at ang umagang ito ay nasa iyo lamang ang kapangyarihan at glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating memory verse of the week, 1 Corinthians 10, verse 12. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Ito po ay magandang paalala. Sa Tagalog naman, Memory verse of the week sa Tagalog, unang Korinto 10:12. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. oh, magandang memory verse ito mga kapatid. Ito po ay isang warning. Pag-iingat po. Tayo ay dapat na mag-ingat sa ating kalalagayan. At sinasabi rito na tayo ay maging humble, magpakumbaba. Bawat oras ng buhay natin. Purihin ang Panginoon. Good morning, mga kapatid. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Narito na naman po tayo sa ating GMJ sa pag-aaral natin tungkol sa sanctification. Isang mahalagang pag-aaral para malaman pa natin sa malalim na paraan ang tungkol sa ating salvation. At ating tinalakay na yung what is sanctification, sanctification of the spirit, sanctification of the soul. So ngayon naman ay at tinalakay din natin yung why God wants His people to be holy. At ngayon naman tatalakayin natin yung sanctification of the body. At ang ating pong verses ay matatagpuan natin dito sa Tatlong mga Bible verses po ang babasahin ko. Unang-una, 3 John verse 2 sa Tagalog, mahal kong kaibigan. Idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Sa English, my dear friend, I pray that everything may go well with to the extent that your mind will prosper, so your body prospers. 1 Corinthians 3:16, 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Surely you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you. God will destroy anyone who destroys God's temple. For God's temple is holy and you yourselves are His temple. And finally, sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maiparangalan ang Diyos. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves but to God. He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. So we have studied about what is sanctification, sanctification of the spirit, sanctification of the soul. Why God wants His people to be holy, and now we are going to study about the sanctification of the body. The body needs to be sanctified, yes, of course. And dito pa rin sa 1 Thessalonians 5:23-24, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Mga kapatid, binasa natin yung 1 Thessalonians 5:23-24. Kasi meron bang sanctification of the body? Alam natin, kadalasan yung tungkol sa sanctification of the soul. Yes. Diba? Sanctification of the spirit. Pati ba yung body? Yes, mga kapatid. Pagkat nasa saan dyan, dito nga sa 1 Thessalonians 5:23-24. Kaya dadako tayo ngayon sa bahaging ito ng sanctification na kung saan itutuon naman natin ang ating pag-aaral
tungkol sa pagpapabanal ng ating katawan. Yes, Okay. oo. Mga kapatid, sa Genesis 2:7, remember that the body of man is made of dust. Ang katawan ng tao ay gawa sa alabok and is considered the lower part of a human being. Ang salitang body in 2 Corinthians 7:1 ay sarx, S-A-R-X, which is frequently used in the Bible in reference to the literal body of a person. At matatagpuan din natin yan sa John 3:6. The body relates to the material world, having 5 senses, 5 pandama. At ang bihikulo, ito ay isang bihikulo kung saan na iimpluwensyahan ng tao ang mundo o napag-aalaman din natin siya'y naiimpluwensyahan din ng mundo. The body is the vehicle by which man influences the world. And it is also found to be influenced by the world. Oh, Okay. sorry. And of course, the body is in a state of gradual deterioration. Yes. And eventually return to dust. Makikita natin yan sa Genesis 3, verse 19b, no? The body houses the soul and the spirit. So what is the sanctification of the body? It is the purification of our mortal bodies and eventual glorification, the bodily resurrection where believers receive imperishable glorified bodies. Kaya napaka-importante na masanctify o pabanalin ang ating katawang lupa. Just like justification, glorification takes place instantaneously when Christ returns for His called out ones, the church, wherein believers will receive new, imperishable, glorified, powerful, spiritual bodies. At yan ay makikita natin sa 1 Corinthians 15, verses 42 to 44, and 50 up to 55. Basahin ko dito sa 1 Corinthians 15, 53 to 54. Ang ating katawang lupa, ang ating katawang nabubulok, ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitanan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Purihin ang ating Panginoon. Now, in addition to knowing that we need to sanctify our spirit and our soul, you see, we must also learn how to sanctify our body. Sapagkat ang ating pong katawan ay na-damage ng kasalanan. Kaya nga dito sa Romans 6 verse 6, it says, our body is a body of sin. Bakit? Dahil hindi ho natin namamalayan, ginagamit ho natin ang ating katawan or ibang parts ng ating katawan sa kasalanan, sa lawlessness. So, ano ibig sabihin nun? Ganito po yan. Halimbawa, ang isang tao lulon sa bisyo ng pagsusugal. Ginagamit niya ngayon ang kanyang kamay para gumawa ng mga kasalanan, things that are sinful and unclean. So, dito mauunawaan natin na yung ating katawan ay isang bagay na dapat ho nating pag-ingatan. At sinabi din ni San Pablo dito sa Romans 7 verse 24, sabi niya, yung ating katawan is a body of death. Sabi nga niya, wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? Sa Tagalog, kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya.
At binanggit din ni San Pablo dito sa Romans 8 verses 10 up to 11, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Dito, Paul is pointing out that although the spirit is alive because of righteousness, the body naman is dead because of sin. Now, we need to learn and understand the relationship of the sanctification of the soul to the sanctification of the body. Opo, malaki po ang pagka-relationship nilang dalawa. Kung mapapansin po ninyo, ano ho ang pinakamadalas na problema ng mga tao sa kanilang katawan? Naisip ba natin? Di ba, sakit? Looks like everyone is sick. May karamdaman sa katawan. At kung minsan, biglang mababalitaan na lang natin, yung isang tao na stroke. Yung isang tao si ganito, si ganiri, nagkasakit. At merong mga madali at magaang na pagkakasakit. At yung iba naman ay matindi ang kanilang mga nagiging karamdaman. At yung mga ibang concerns regarding our bodies, which includes like yung attitude natin, yung personality natin in the brain, pag-aaralan po natin yan. Ano ang relationship ng sanctification of the soul to the sanctification of the body? See, the condition of the body is related to the condition of the soul. Again, the soul is composed of the mind, the brain, and the heart, which is our emotion. Now, how do we sanctify the soul? It is by renewing our mind. So, pag-aaralan natin, talakayan natin, why do we need to renew our mind in relation to the sanctification of the body? Mga kapatid, Bakit? bakit kailangan nating i-renew ang ating kaisipan kaugnay ng pagpapabanal ng katawan? When the When mind, the mind na dito yung paloob sa ating kaluluwa, ang ating mind, kapag ito po'y na-transform o nabago, the body follows. Whatever the soul says, it induces the body. The body follows. The renewed spirit tells the soul to tell the body what to do. Pag sinabi ng banal na espiritu sa kayong kaluluwa, oras na upang tumayo ka, magayos ang katawan, linisin mo at magdamit na mahusay para umaten ng iyong prayer meeting, natin, Bible yung study, fellowship, fellowship. prayer time na. Oo. So, the sanctified soul obeys now the Spirit which leads to the goodness of the body. Yan ang nakapaloob dito. Ang pinabanal na kaluluwa ay sumusunod na ngayon sa espiritu na humahantong sa kabutihan Ng katawan. ng katawan. Okay, let's go further. Why do people get sick? Alam nyo, meron pong isang aklat na sinulat si Dr. M.J. Straito entitled The Sanctification of the Heart. Ito po ay isang napaka-extensive na pag-aaral na research nila sa medical profession, and she is also a Christian. Alam nyo, dahil sa kanilang medical research, they found out that 87 to 95% of all the diseases has been traced back to what goes on in our thought life. At yung thought life is in the soul. Now, it is the result of what goes on sa ating kaisipan. See, according to the Bible naman, sa Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so does he become. So, kung anong iniisip ng isang tao sa kanyang puso, gayon din siya nagiging. So, sa isang malawak na pananaliksik, a massive body of research na kanilang ginawa dito sa medical profession,
napatunayan nila at na-discover nila, the mind and body connection is real. What we think affects us emotionally, intellectually, and physically. Now, for every thought that you meditate on, kung ano man ang naisip mo, there is a physical reaction in your body in the form of electrical current traveling along the nerves of your brain and the production of various hormones and chemicals that flow throughout your entire body in response to those thoughts. Okay, nakita natin ha, mahalaga yan. Para sa bawat pag-iisip na iyong pinagninilay-nilay, mayroong isang physical na reaction na nagaganap sa iyong katawan. There are certain electrical currents traveling around doon sa ating mga nerves hanggang sa ating utak at nagpo-produce ng mga hormones that flows through our entire body na siya namang kumikilos sa buong katawan natin, in response to those thoughts. Now, mahalaga ngayon ito, kapatid, ano ba ang laman ng iyong kaisipan? If you are bringing every thought into captivity under the obedience of Christ, meaning to say, ating iniisip, ating mga pinagninilay-nilay, gawin po natin itong sumusunod kay Kristo. 2 Corinthians 10:5. If we are meditating on what is true, what is pure, what is lovely, there is good report, praiseworthy, which is in Philippians 4 verse 8. Now, your brain is going to convert these thoughts into reactions that is going to produce health in your body. Siyempre, kung ang laman ng ating kaisipan ay mabuti, makalangit, at ito ay nakaugnay sa ating Panginoon, tumutugon sa mga pagtuturo, sa mga kautusan ng ating Panginoon, ang ating pong katawan ay magpuproduce ng mga hormones na siya pong makatutulong sa ating katawan upang tayo po ay maging malusog. Example, Proverbs 17:22. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. So dito makita natin, masaya ang iyong isip, masaya ang iyong puso. Ano ang resulta? Ito ay parang medisina na nakapagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam, magandang pagkilos, magandang kaisipan, cheerful ang ating pagkatao, at ito ay nagkakaloob sa atin ng kalusugan. Kung ang ating iniisip ay positibo, maka-Diyos, alam nyo yung ating hypothalamus. Okay, ano yung hypothalamus? Isang maliit na organ lang po yan. Mga kapatid, nandito yan, nandito. The hypothalamus will cause the production of chemicals that facilitate the feeling of peace, and the rest of the brain will respond by producing the correct formula of neurotransmitters. Now, these are the chemicals that transmit electrical impulses for clear thinking and the building of healthy, intelligent memories. Now, the corresponding physical reaction through the mind-body connection will produce health and prevent diseases. Bakit ko po sinasabi at sinishare ito sa inyo? Sapagkat kailangan po nating maunawaan na yung ating kaisipan ay may mahalagang function para po magkaroon tayo ng isang malusog na katawan. Sapagkat kapag ang ating kaisipan ay clear,
ito po ay magbibigay sa atin ng magandang pangangatawan. At ang Biblia naman ay nagsasaad ng maraming mga pagtuturo, maraming mga pinapayo sa atin tungkol sa ating kaisipan. At kung mapapansin ninyo sa ating pag-aaral at pagbabasa, ang ating Panginoong Hesukristo at si San Pablo ay hindi sila tumutukoy sa mga outward appearances natin. Bagkus sila ay laging tumutukoy doon sa panloob natin. Tinatalakay nila yung laman ng ating kaisipan at yung attitude ng ating mga puso. Kanilang nilalagyan tayo ng mga kaisipan ng mga mabubuti. Kaya mabuti po kapatid na ating alamin, ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, mga mabubuting bagay. Sapagkat dito sa Luke 6:45, Jesus said, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So here we see a good man. Out of the treasure of his heart, kung ano ang laman ng kanyang puso, yun din ang sasabihin ng kanyang labi. Kaya ang kaisipan ng puso ng tao ay nagbibigay po ng katibayan na kung ano ang kanilang espiritual na kalalagayan. Paano natin malalaman kung ang isang puso ay may sakit? I'm not talking about the condition of the physical heart, pero yung ating spiritual heart. Ayon sa Bible verses na ito, kapag ang laman ng ating puso ay hindi maganda, yun ang lumalabas sa ating labi. So here makikita natin, itong pusong ito ay may hindi magandang kondisyon sapagkat lumalabas sa bibig niya ay hindi rin magaganda. Kaya kailangan ma-discern natin ang ating mga pagkilos. We have to realize na yung ating mga actions begins with our thoughts. At ang katangian ng pag-iisip ng tao, tumutukoy sa katangian ng kanyang buhay. The character of a person's thoughts determines the character of his life. Ang kanyang mga actions are inspired from within. Every product of the soul, whether it is an action or a purpose, is first a thought. You see, and because we are born with a sinful nature, yung ating soul, ang laman palagi, ay hindi maganda. At kung hindi natin ito aalalayan, ano po ang magiging buhay natin? See? Kaya ito po ay mahalagang pag-aaral natin. Pakinggan po ninyo mabuti mga kapatid upang maiayos natin ang ating buhay. The moral success of life consists in ituon natin ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At huwag nating hayaan na yung mga evil thoughts na yan ay mag-germinate sa ating kaisipan. We have to learn an important truth na kung ano ang ating iniisip, hindi natin namamalayan na ilalabas po natin sa pamamagitan ng ating mga actions. Kaya ituon natin ang ating kaisipan sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah. So po. Kaya nga si Paul ay maraming mga instruction tungkol sa ating mga pag-iisip. Ay tinuturo sa atin ni San Pablo na i-focus natin ang ating kaisipan na anumang bagay na totoo, doon natin ilagay ang ating kaisipan. Kung ano ang marangal, doon tayo. Kung anong bagay na makatarungan, ilagay natin ang kaisipan natin. Kung ano ang dalisay, kung ano ang kaibig-ibig, at kung ano ang mga bagay na may magandang pag-uulat. Upang isipin ang mga ito,
na kailangan natin ito sapagkat ito po ang sinasabi sa Filipos 4:8. At pag ito po ay nailagay na natin sa mabuting kalagayan ng ating pag-iisip, kailangan ito'y makasunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. At gawin natin itong bihag upang makasunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo sa 2 Corinto 5. And of course, sa Kawikaan na 4:23, ang puso mo'y ingatan, mabuti at talagaan, pagkat iyan ang isang bukal ng buhay mong tinataglay. At sa Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala, buong puso at bulubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakagandang mga instruction na mga salita ng Diyos na kailangan nating maintindihan lubusan upang we can be obedient to the will of God. At dapat din nating tandaan, mga kapatid, na ang ating pag-uugali ay sumusunod sa ating mga iniisip, hindi ang kabaliktaran. Ika nga. Ang mga kaisipang ating kinagigiliwan ay pinoproseso ng ating mga puso at lumalabas sa ating bibig at sa ating mga kilos. Ibig sabihin, kapag ang iyong kaisipan ay masaya, ang iyong mata ay siyempre, hindi, kung ang Maningning, nagniningning. ang iyong mga mata. Tsaka yung face mo. Yung face masaya. mo at masaya at makikita na talagang may kaligayahan na nagmumula sa iyong kalooban. Ito yung magmamanifest sa iyong katawang lupa. At yan ay mabibigang halaga sapagkat isinunod mo kung ano ang iniisip ng iyong kaisipan na maganda. At sa pagsusuri at pagtugon sa ating mga kaisipan ay pangunahing dahilan ay pasakop tayo. Ang ating pag-uugali, lagyan natin ng prenda na i-hostage natin. Take full control. Take Kaya full nga control. sabi yung 1 Corinthians, yung 2 Corinthians 10:5, make your, take your thoughts captive. And make it obey Christ. Yan ang ibig sabihin yan. Okay. Now, we have to realize therefore, mga kapatid, na if we want our body to change, we have to change our mind. The renewing of the mind. We have to realize that we have to renew our mind. And that is sanctification of our soul. So, importante pong maunawaan natin ito, mga kapatid. And there's an important thing that we also have to understand tungkol sa sanctification of the body, and that is about healing. Yung ating body kasi is na-destroy po ng kasalanan. At yan ang isa sa dahilan kung bakit ang maraming mga tao ay may sakit. Kaya mahalaga po yung renewal. I'll give you an example. Halimbawa, nagpagawa ka ng isang bahay. Sa pagpapagawa mo ng bahay, everything is new. Diba? Bibili ka lang lahat ng materyales. And so therefore, you have a very beautiful new house. So nalinis na yan, malinis yan, napinturahan mo lahat. And then something bad happened to that house. Well, an example would be nasunog. Diba? Nasunog yung bahay na yon. So, anong gagawin mo? Maibabalik mo pa ba yan sa dati niyang kalalagayan? Di ba hindi? You will have to turn down everything. At bibili ka ngayon ng mga bagong materyales, lilinisin mo yan, bibili ka ng bagong materyales, at muli mong itatayo ang bahay. At ito muli ay isang napakagandang tahanan o bahay na gagamitin. Now, ganun din sa katawan natin. Now, this body is ruined by kasalanan. At because tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tanging Panginoon at tanging tagapagligtas natin, remember that we are now crucified in Christ. Wala na ang dating pagkatao. We are now a new being. So tulad ng bahay na yan, bago na. Bago na ang bahay, bago na itong body na ito. Nag-resurrect ang ating Panginoon, tayo rin ay nagkaroon ng resurrection. Hindi mo na makikita yung lumang bahay, bagong bahay na ngayon. Now, ano ang gagawin natin?
para ma-prevent natin ngayon itong bagong tahanan na ito, itong bagong body na ito, para hindi na muling maruin o ma-destroy ng mga bad elements. Ngayon, kung i-apply naman natin ito sa spiritual, you know what? Yung ating kaisipan, naruruwin yan sa pamamagitan ng mga toxic mindset. Yan yung fire na sumisira ngayon sa ating kaisipan. Now, we have to deal with this toxic mindset sa papaanong paraan? By repentance and renewing of the mind. Kaya binigyan natin talaga ng isang araw dito sa ating GMJ ang pag-aaral tungkol sa repentance. Kaya mahalaga po at yun din ay sundan po ninyo yung pag-aaral na yan. We have a very damaged body. See, because of chronic stress, mga levels ng mga different hormones na hindi nakakatulong sa atin, and then there is also the toxic effects ng mga drugs, ng radiation, at maraming mga elements dyan sa labas. So, our damaged body also needs to be repaired and rebuilt. At yan ay sa pamamagitan, spiritually speaking, ng repentance at renewing of the mind. So, how do we sanctify the body? By the renewing of the mind? Unang-una po, kapatid, is repentance. Kailangan ma-acknowledge natin na kailangan kong baguhin na ang aking sarili. At sa pamamagitan nito, we have to remove all these toxic things. We have to let them go. Hingi natin ng tawad sa Diyos ang lahat ng ating pagkakasala. Now, there are 3 arteries na kailangan po nating i-detoxify. Well, medically speaking, ginagamit po nila yung word na detox. Pero spiritually speaking, we will call it repentance. In order to unclog the artery of our mind, we need to confess everything that is sinful in our thoughts and in our way of thinking. Yan yung sa 1 John 1, 9 to 10. Kung pahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. At yung Galatians 6, 7, 8, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Now, detoxification is a medical term. It's about the physical body. It means cleansing the blood. So, this is done by removing impurities from the blood in the liver where toxins are processed for elimination. Ngayon, yung detoxification naman spiritually is repentance. What you sow, you reap. You see? Kaya righteous living is nutrition for the soul. But then, good nutrition cannot replace repentance. Repentance is necessary. See? Para po tayo ay ma-detox spiritually. You see? Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a destiny. Kasi nag-uumpisa po yan sa maliliit na pagkilos o paggawa. Then kung patuloy mong gagawin yan, magiging habit. At kung ganun na ang gawin mo palagi, anong mangyari sa'yo? Ugali mo na nga yan. So secondly, in order to unclog the artery of our emotion, we need to confess the germs of rebellion in our will. So marami po tayong mga pagkilos na hindi tayo sumasang-ayon kasi sa panuntunan ng ating Panginoon. Ikatlo, in order to unclog the artery of our will, we need to confess the natural and every fleshly ways we have expressed our emotions. At very often, alam nyo, mga ugali natin, yung mabuti, ayaw nating gawin. Yung namang hindi mabuti, yun ang gusto nating gawin. At para po maalis yung bara sa ugat ng ating kalooban, kailangan pong aminin natin na meron tayong mga pagkakamali at kailangan na nating ayusin at kailangan pong alisin natin ang lahat, unclog our arteries.
yung mga ugat natin na punong-puno ng mga pagkukulang sa ating Panginoon. Now, take the time to unclog these three main arteries of our psychological heart. Now, if we do that, our entire being will become alive and will be in a healthy condition. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Babating muna tayo. Kailangan tayong batiin muna natin yung mga may birthday ngayon. See, bago po tayo magpatuloy. Happy birthday, February 9, 2024. Sister Pauline Asansa, Sister Elvira Curameng, Sister Jennifer Banwa, Sister Ana Mosquera, and si Brother Reynald Cabral. Oh. Happy birthday sa inyong lahat. Have a nice day. Enjoy the blessings of the Lord. This is your special day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At meron po tayong announcement. Okay. Yeah, babasahin ko po yung announcement natin. Please be advised of the election of Board of Governors of the Charismatic Outreach Ministries Foundation, Inc. or COMPI. Ito po ay gaganapin sa February 10, 2024. Ito po ay Sabado. Saan po gagawin? Dito po sa COMPI Worship Center, BF Homes, Parañaque City. Ano po ang oras? Magsisimula po tayo sa alas 7 ng umaga hanggang sa ikatlo ng hapon. Wala pong non-break dito, tuloy-tuloy po ito. Kaya kung malilate kayo at dadating kayo ng after 3 o'clock, pasensya na po at hindi na po kayo makakaboto. And of course, we encourage that your presence ay makarating kayo at makita ninyo na napaka-importante ng inyong boto upang muli ang kapahayagan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mabigyan ng kahalagahan ng kanyang banal na salita sa pagpili niyo ng mga tao o mga nilikha niya na magpapatuloy sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Mga kapatid, tandaan po natin, 7 lamang po ang isusulat ninyong pangalan. Kaya we encourage nyo na manalangin muna, number 1. Pangalawa, basahin po ninyong mabuti yung mga pangalan ng mga candidates. Kasi hindi lang po 7 ang mga nakalagay, nakasulat ng mga candidates. Basahin po ninyong mabuti at mag-pray kung sino po ang isusulat ninyong pangalan. And then thirdly, isulat po ninyo ang buong pangalan. Kung ano po yung nakasulat doon, kompleto naman merong apelyido at merong pangalan. Isulat po ninyo ng buo para hindi po masayang ang inyong balota. Purihin ng Diyos at pagkatapos, isasabit na po ninyo yan doon sa ihuhulog na ninyo yung inyong balota. So, see you on Saturday. Oo, Saturday. Present po kayo mga kapatid, ha? Bukas na pala yun, no? Oo, maaga pa, 7 o'clock. Oh, before 7, pwede naman na. Pwede. Oo. Ando lang muna sila sa labas. Yes. At ikalawang announcement natin, ito. CSM Metro Manila Quarterly Fellowship. Ano ito? Ang pinakatema, Rhythms of Love, 1 John 4:16 to 18. At gaganapin po ito sa kailan? February 25, 2024. Alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Saan po gaganapin? Dito po sa Cramsis, Makati West. And of course, may dress code po, smart casual.
may kulay pa. Kulay, ang color theme Red, ay pink, red, pink, pink, and and white. And of course, may love offering na 250 per head. Mga kapatid. Purihin ang Panginoon. O sige, take note po mga CSM ha. Dalo po kayong lahat. And then, meron po tayong new song of the week. Yeah, oh. Give Glory to the Lord, composed by Sister Sally Bartolome and arranged by Brother S.J. Garcia. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Sa pagbabalik natin mga kapatid, nabanggit ni Sister Remy about yung how to sanctify the body by renewing of our mind. Ay binanggit niya dito ang salitang repentance. And of course, pag nag-repent ka, of course, ma-unclog yung anumang maruruming nasa kaisipan mo, yun sa yung nasa puso, sa yung emotion. At pag ito'y na-unclog na at malinis na,
kailangan padaluyin mo na yung mga salita ng Diyos sa iyong puso. At mangyayari lamang ito pag take every thought captive at sumunod ka na kung ano ang mga salita ng Diyos na sinasabi sa iyo. So unang-una, binanggit na natin yung 2 Corinthians 10:5 na yun ang kailangan natin. At dito sa John 15 verse 3, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. At of course, sa pagsunod natin, kailangan ito mga kapatid. Kaya sinasabi dito sa Exodus 15:26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Mahalaga dito mga kapatid, maunawaan natin. Ang pagkakasakit po mga kapatid ay pinagagaling tayo ng ating Panginoon. Di ba? Nagpipray tayo, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ayoko na po sa kasalanan. And heal me, Lord, body, soul, and spirit. Just as God heals, remember this, my dear people of God, brothers and sisters. The will of God is not for us to be sick. Bagamat tayo ay nagkakasakit, see, ang nais po ng Diyos ay huwag tayong magkasakit. Kaya kailangan po i-clear natin, i-unclog natin ang arteries ng ating mga katawan, yung mga ugat natin, alisin po natin yung lahat ng mga nakasagabal dyan para hindi na tayo magkasakit. Kasi kapag tayo pinagaling, di ba kung minsan, nagkakasakit ulit. O pagagalingin tayo ni Lord. O magkakasakit ulit. Pagagalingin tayo ni Lord. But the will of God is for us not to get sick. You see? Kaya ang ganda ng pag-aaral na ito, kayo din mga kapatid, pag-aralan po din ninyo. Okay, ano pang gagawin natin? Sabi, take every thought captive and make it obey Christ. And then obedience. Oo. Mahalaga ito eh. Yan yung ikalawa. Yung ikatlo. Siyempre, fill your minds with good things. To fill your minds is to study the Word of God. Binanggit natin sa Philippians 4:8-9 kanina. And of course, ano sinasabi sa Joshua 1:8? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo, iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, napaka-importante pala mga kapatid na makapag-aral tayo, pagbulay-bulayin natin at i-meditate natin ng gusto ang mga salita ng ating Panginoon sapagkat ito'y magiging katagumpayan ng ating buhay spiritual. At yung sinasabi na fill your minds with good things, diba? That is spiritual. Now, physically naman kapatid, kung nag-detox na po tayo at inalis na natin yung mga hindi mabubuting mga bagay sa ating mga katawan, nag-detox na tayo, ay lagyan naman natin yung ating katawan ng mga mabubuting pagkain, good nutrition. You see, ayusin na po natin. Kasi kung minsan, sige-sige lang tayo, no, hindi natin namamalayan, ay hindi na naman nakakabuti ito sa ating katawan. You know, ang mga pagkain, mabuti po yan. Yan ay nilikha ng Diyos para makatulong sa ating kalusugan. Ngunit, alamin natin yung makatutulong talaga sa atin. See, yung makapagbibigay ng kalusugan kasi hindi lahat kasi tinatanggap ng katawan natin eh. May bawal din naman. Oo, may bawal kasi kung minsan pag kinain mo, ayan, biglang sumakit yung tiyan mo. Tapos, napasobrahan ka ng ganito. Pagpunta mo sa doktor, bawal, wag mo na munang kainin yan. Kaya, fill our lives with good things. Okay. Verse. Okay. Ano yung ikaapat? Ikaapat naman. So, kailangan natin pray a lot. Connect to God. We have to connect to God. We have to communicate with God. Oo. Kaya nga dito sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao
ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So napaka-importante pala na makakonect tayo sa ating Diyos. Ang Okay. lumikha sa atin sapagkat siya lamang ang makatutugon kung ano ang dapat nating gawin sa katawang lupa na create niya, ang kaisipan natin na binago niya at ang Espiritu na lagi niyang nire-remind na sundin ang kanyang mga banal na salita. Now, yung tinalakay natin was how to sanctify the body by the renewing of our soul. Okay? Yun yung repentance, di ba? Which includes a detoxification. Yung ikalawa, to sanctify and preserve our soul, take every thought captive, make it obey Christ. Yung ikatlo, fill your minds with good things. At yung ikaapat, pray a lot. Now, talakay naman natin how to sanctify our bodies. Yung kanina, sanctifying of our mind or our soul. Now, let's discuss how to sanctify and preserve our bodies. Unang-una, you see, we must not live sinful lives, mga kapatid. Pangalagaan natin yung ating katawan. See, wag tayong mabuhay sa kasalanan. You see, kaya yung Romans 6:6, alam natin, yung dati nating pagkatao na ipako na sa krus, kasama na ni Kristo. You see? Kaya hindi na tayo dapat paalipin sa kasalanan. Huwag po nating gamitin yung ating katawan sa paggawa ng kasalanan. You see? Ang mga tao po kasing hindi nakakaunawa na yung katawan ay mahalaga po na bahagi ng ating pagkatao, bigay din ito ng Diyos. Nilikha tayo ng ating Panginoon. Kailangan pong pangalagaan natin ito, mga kapatid. Huwag natin gamitin ito sa mga kasalanan o mga bagay na hindi talaga kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pangalawa, to preserve our body, we must not present our body to anything that is sinful. Instead, present ourselves as slaves to righteousness and parts of our body as weapons of righteousness. Kaya sabi ng Matthew 5:29-30, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang inyong kanang kamay ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng inyong katawan. You see, sinasabi, kasi yung buong katawan mo ang maitapon sa impyerno. Yung Romans 6:12-14, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig na ito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan, hindi dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So example, keep our eyes away from evil pictures, our ears from unclean things. Marami ho tayong napapanood, nababasa, marami ho tayong napapakinggan, yung tenga natin, yung mata natin, paan natin, mga kamay natin. You see, hindi po madali ito, ngunit kailangan po na pag-isipan natin mabuti. Tingnan natin kung anong uri at pamamaraan ang ating buhay. You know, there are a lot of bad elements around us. So we need to keep our body from seeing and hearing things that will contaminate us. See? Abstain from fornication. Nako, rampant po yan, mga kapatid. Preserve our body in sanctification and honor. See, ang mundong ito, punong-puno po ng mga bad mga elements. At take note, maski tayo po, mga may edad na, hindi natin pwede sabihin, ay, hindi ko naalagaan ang body ko. The more we have to take care of our bodies.
Huwag nating isipin dahil matanda na tayo hindi na natin babantayan yung ating sarili. Ay, hindi po mga kapatid. We need to take care of our bodies. Number 3, how do we sanctify and preserve our bodies? Yes, inutusan tayo ng Diyos na i-present natin ang ating katawan sa ating Panginoon. Paano natin mai-present ito? Kailangan na kapag tumatayo tayo sa harapan, nagbibigay ng salita ng Diyos, maayos din naman tayo dapat. No, of course, nai-impluwensahan ng ating katawan habang tayo nagsasalita, nabibigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon sapagkat sinasabi niya kung malinis ang iyong katawan, ay isang bahagi yan ng katawan na nagbibigay kaluguran sa akin. Yes, kapag hinarap po natin ang ating sarili sa ating Panginoon, humarap po tayo ng may kalinisan po ang ating buong pagkatao. Kasi sapagkat po ang Diyos ay banal. Hindi po kalugod-lugod sa Kanya na makita tayong sumusunod sa Kanyang mga panuntunan. Kaya nga yung Romans 12:1-2 sinasabi, offer yourselves as a living sacrifice. Sa ika-4 naman, to sanctify and preserve our bodies, and let us glorify our God in our bodies. So how do we do it? Ingatan po natin ating sarili. Kung bawal yung pagkain, huwag mo nang kainin. See? Kung meron kang dinaramdam, you see, punta ka sa doktor kung kinakailangan. Huwag pababayaan yung ating mga katawan na ibulit sa kasalanan. At kung meron naman tayong hindi mabuting karamdaman, ay humingi po tayo ng payo. Magpatingin po tayo sa mga nararapat na ginagamit ng Diyos na tutulong para tulungan tayong makabalik sa isang mabuting kalusugan ng ating katawan. Kasi sabi ni Lord, Isaiah 43:7, they are my own people and I created them to bring me glory. Yung Isaiah 43:10, bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Kalima. And of course, to sanctify and preserve our bodies, we must magnify Christ in our life. Ito ang sinasabi dito sa awit 104 verse 1. Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na, nararamdaman ka. At sa Lucas 1:46-47, ito ang sinabi ni Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kay luwalhatiin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating katawan. Kapag tayo po ay nasa mabuting kalalagayan ng ating pangangatawan, sasabihin ng mga tao, uy, bakit ang ganda-ganda naman ng ng countenance mo? Si Lord. Di ba, kadalasan ganun ang sagutan, si Lord. Ay, talaga. O, di mahihikayat na rin yung mga ibang tao na, ay, lalapit na rin ako kay Lord. Alam nyo, kuminsan nga maraming mga tao, alam nyo, minamagnify yung kanilang sakit. Himbis na luwalhatiin ang ating Panginoon. Minsan nga napunta kami sa isang prayer group, di anniversary nila. Sabi sa akin ng sister, ito po si ganito, si sister ganito. Alam mo, ang dami-dami niyang sakit. Hindi, pinagaling ka na ni Lord. Kinausap ko, sister ganito, o balita ko, marami kang dinaramdam. Ay, opo, meron po akong ganito at ganito at ganito. Ay, naku, naglitahan niya ng kanyang mga sakit. Looks like every organ of the body ay merong karamdaman. Ko, sister, huwag ganyan ang kaisipan mo. Bagamat meron kang dinaramdam sa iyong pangangatawan, ay i-confess mo na ikaw ay pinagaling ng Diyos. I-confess mo na nandiyan dyan ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalingan at ang kanyang pag-ibig na siyang lulukob sa ating katawan ang magdadala sa atin ng wholeness ng ating body. Sabi niya, ay hindi sister, may sakit ako. So I keep on evangelizing and telling her about the healing of the Lord. Ay hindi, may sakit ako talaga. Tapos sabi ko, sige tumayo ka nga sa kinauupuan mo. Alam niyo, ayaw niyang tumayo. Nakaupo siya. Hindi ho ako makatayo. No. Sabi ko, halika. Hinawakan ko yung kamay niya. Halika, tayo ka. Ayoko ho, may sakit kasi ako. So you see,
we have to renew our mind. Kailangan po kasi kung ano na sa isip natin, lalabas talaga sa action natin eh. Gusto niya, may sakit siya. Gusto, yun ang confession niya. Hindi talaga siya tumayo. Ayaw niya. And then, there is pumunta pa kami sa isang outreach naman. Sabing ganyan, Sister, paki-pray over naman si ganito, yung si ate, si ganito. Di punta naman kami doon sa bahay, kapitbahay eh. Nakahiga, alam nyo, 12 years. At hindi siya payat. Hindi ho siya mukhang itsura na bedridden. Maganda ang kanyang pangangatawan, malaki ang katawan niya. Sabi ko, bakit ka nakahiga? Sabi niya, kasi po may sakit ako. Ano ang sakit mo? Sakit sa puso. O sige, halika, tumayo ka. Sabi ko, ayoko. Nakahiga talaga ha. Look, hindi ho siya payat. Nakatulad na makikita mo na maraming mga taong maganda ho ang pangangatawan. Bakit ayaw mong tumayo? Kasi ho, may sakit ho ako sa puso. Halika, tumayo. O sige, umupo ka na lang dyan sa kama mo. Maski umupo ka lang, ayoko ho. Sabi, alam mo, hindi talaga siya tumayo, kapatid. Well, anyway, wala na rin naman siya. Nabalitaan ko na namatay na rin si kapatid. Talagang kailangan po, ayusin natin ang ating kaisipan. Ayusin natin ang ating sarili, mga kapatid. Mga kapatid, sapagkat kung maayos ang ating sarili, we fulfill our holy purpose to become holy. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 9:26-27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paliksaan pagkatapos kong mangaral sa iba. Purihin So, ang mga Panginoon. kapatid, hindi lang naman kami na tinawag upang mangaral. Habang nangangaral kami sa inyo, kayo rin mangangaral upang ang halimbawa na itinuran ng Diyos sa amin ay mag-multiply at makita na ng Diyos ang kagandahang loob na pinagkaloob niya sa ating lahat. Mga So kapatid. to sanctify and preserve our bodies, mga kapatid, ay gamitin po natin ang ating katawan para ma-fulfill natin yung ating purpose at yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Kasi ang bawat isa po sa atin ay mayroong kalalagayan sa body of Christ. At alamin natin kung ano yung calling natin at pagyamanin natin yung ating mga gifts. Gamitin po natin yan sa ikalaluwalhati ng ating Diyos. At makikita nyo, ang isang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon at tumutugon sa kanyang pagkakatawag sa atin, alam nyo, we will become happy. Masisiyahan ka sa pagsunod mo sa Panginoon eh. Matutuwa ka talaga. Yung bang countenance mo, yung damdamin mo, yung espiritu mo, kaluluwa mo, magiging masaya. And this will bring us healing. At ito ay makapagbibigay sa atin ng isang kalusugan. Magiging malusog po ang ating buong pagkatao. Pagpapatuloy natin yung ating sanctification of the body. Magandang topic po ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Okay, closing prayer tayo. Yes, Gusto? Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa aming katawang lupa na ikaw ang nagbigay upang kami makapamuhay ng may kabanalan at matugon ang purpose mo sa pagkakalikha sa amin. Kaya naman po, dalangin po namin mula sa aming katawang ito, nandito po ang brain namin. Ito po pakadalisayin mo po. Lahat ng aming iniisip, lahat ng aming inaakalang tama, ay alam naming hindi naman tama. Ikaw po ang mag-ayos ito at magbigay ng katugunan sa aming pag-iisip na laging opposite sa iyong will. Kaya naman po, dahil sa iyong mga salita na banal, nililinis mo ang aming kaisipan, ang aming mata, itinuturo mo po ang mga banal na salita na mabasa namin at ang aming bibig ay ibuka ang mabubuting bagay na ipinagkaloob mo sa iyong mga banal na salita. Ang aming tenga nakakarinig sa labas, pero ang pakikinggan lang namin ay yung mga salita na naituturo sa amin ng mga pastor, ng mga ministro na nakapagbibigay ng kalawalhatian sa iyong pangalan. Ang aming katawang lupa, ang ating katawang ito na may puso pisikal, bigyan mo po kami ng mga pagkain, makapagbibigay ng kalusugan sa aming panloob na katawan, at ang aming sa mga kamay na ginagamit namin ay gamitin ito upang makapaglingkod sa aming kapwa. At ang aming paa, palakasin mo upang mapuntahan pa namin ang mga
dapat puntahan na nangangailangan ng iyong banal na salita. At ito po ay alam namin dahil gusto mo kami na makapaghayo ng iyong banal na salita at ang kaisipan namin ay matiwasay at ang iniisip lamang namin ay makapagbigay ng iyong mga banal na salita. Lord, we pray that the wisdom of God ay mamutawi sa aming buhay spiritual sapagkat ang Diyos naming pinaglilingkuran ay tapat at handang tumugon sa aming panalangin. Kaya naman po, Lord, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa mga katugunan ng aming panalangin. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy